Billionaire's Instant Bride Part 36. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla nilang nagpresenta si Mr. Muller na siya ang sasama sa akin. Wala naman akong ibang gagawin kundi ang magpadala lang ng pera. Hindi ko pa kasi masyadong kabisado ang mga pasikot-sikot sa lugar. Kaya kailangan ko ng sasama sa akin. At si Logan ang naisip ko. Dahil siya naman palagi ang sumasama sa akin. At ewan ko ba? Mas komportable akong kasama siya kaysa kay Mr. Muller. Pero wala na akong magagawa dahil nag-insist na ito. Are you done? Inip niyang tanong sa akin habang nakaupo siya sa couch at nakakrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Halos magtagpo na ang kilay niya ng lingunin ko. It's been almost 30 minutes since I told you to get ready. Almost done, Uriel. Sagot ko sa kanya bago humarap sa salamin at itinuloy ang pagpapatuyo ng buhok ko gamit ang isang blower. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako gaanong sanay na tawagin siya sa pangalan niya. Parang ang weird lang kasi ng dating dahil hindi naman kami gaanong close on a daily basis. Pero dahil yun ang gusto niya, ay wala akong choice kundi ang sumunod. Pwede ka namang mauna sa baba if naiinip ka na. Dagdag ko dahil ayoko rin kasi ng pakiramdam na pinagmamasdan ako at inoobserbahan ang bawat kilos ko. Nako-conscious ako at mas lalong bumabagal ang kilos ko. No, I'll stay here. Baka kapag umalis ako ay mas lalo ka lang tatagal. Anya bago sumandal. Make it quick. Baka maabutan tayo ng traffic at maubos lang sa kalsadang oras natin. Napabuga na lang ako ng hangin bago marahang tumango. Okay po, sagot ko bago sinimulang suklayin ang buhok ko kahit medyo basa pa to. Siguro sa kotse ko na lang to papatuyuin. Doon na lang din ako maglalagay ng light makeup. Tapos na ako. Sabi ko kahit sa kaloob-looban ko ay alam kong hindi pa talaga ako tapos. Good. Let's go downstairs. Anya bago siya mabilis na tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Kinuha ko na ang pouch may tatak na LB na binili niya para sa akin. Hindi ko na tinanong kung magkano dahil baka matakot lang ako na gamitin ang pouch. Ang liit-liit nito. Tanging cellphone, pitaka, powder at lipstick lang ang kasya. Bago ako tuluyang sumunod sa kanya, ay muli kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Nakasuot ako ng puting dress at galing na naman sa isang sikat na brand. Itinerno ko sa white gold jewelry set na pinagamit din sa akin ni Mr. Muller. Nagsuot din ako ng leathery brown belt na bumagay sa kulay ng pouch at brown ni stilettos. Sobrang layo na ng itsura ko sa dating ako. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nag-iba lang ako ng mga sinusuot at ginagamit, pero ang laking pagbabago sa overall appearance ko. Mula sa isang simpleng probinsyana ay naging sosyaling babae ako. Hindi ko tuloy mapigilang maisip ang pamilya ko sa probinsya. Hindi ko na alam kung ano na ang kalagayan nila roon dahil sa tuwing tumatawag ako para maumusta ay palaging sabi lang nila mama ay ayos lang sila at nakakaraos naman sa pang-araw-araw. Miss na miss ko na sila. Gusto ko na silang makitang muli. Hindi rin kasi kami makapag-video call dahil dikipad lamang ang cellphone na gamit nila roon. Napabuga na lang ako ng hangin dahil iyon na lang ang tanging magagawa ko. Hindi rin kasi ako makahanap ng pagkakataon na makauwi sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mr. Muller. Pagkababa ko ay naroon din pala si Lolo Henry sa living room. Kay laki ng ngisi niya nang makita niya ako. You're gorgeous, Iha. You look good in that dress. Puri niya sa akin. Hindi ka mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Bilang isang babae, isa sa pinakamasarap na marinig ay ang compliment tungkol sa ayos at itsura mo. Thank you po, Lolo. Malambing kong sagot bago tiningnan si Mr. Muller na nakatitig lang sa akin. Hantara? Oh yeah, tugon niya bago humarap kay Lolo Henry. Alis na kami, Lo. Sure, Iho. Make sure to take her to a good restaurant or at least make her enjoy your date.
Tugon ng matanda bago siya bumaling sa akin at ngumiti. Enjoy this day, Iha. Anya at makulog ang ngumiti sa akin. Grab this chance to make memorable moments with your husband. Tumango ako sa kanya at ngumiti. I will, Lo. Tugon ko. Nakuha ko ang gusto niyang sabihin. Kahit hindi niya direktang sinabi, ay alam kong gusto niyang i-grab ko ang oportunidad na to para mapalapit sa apo niya, para isagawa ang misyon ko. Sabay na kaming lumabas ni Mr. Moller at nagtungo sa garahe kung nasaan ang mga sasakyan niya. Ako na rin ang pinapili niya ng kotseng gagamitin namin, kaya ang pinili ko ay puting kotse para bumagay sa suot ko. Akala ko pa nga'y magrereklamo siya, pero mabuti na lang at hindi. Bakit sinabi ng lolo mo na magdi-date tayo? Tanong ko nang makapasok kaming dalawa sa loob ng sasakyan. Because that's the only alibi I can tell him. Tugon niya. Alangan namang sabihan ko siya na sasamahan kitang magbadala ng pera sa mga magulang mo. Dinabuking tayo. Dagdag niya bago binuhay ang makina ng sasakyan. Kamuntik na akong mabilaukan sa sarili kong laway dahil sa sinabi niya. Kung alam lang niya, nanabuking na kami. Napailing na lang ako sa aking isipan dahil hindi ko ma-imagine kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang matagal nang alam ng lolo niya ang plano niya. So, where are we going? Tanong niya sa akin kasabay ng pagpapaandar niya ng sasakyan. Sa remittance center lang. Sagot ko sa kanya at sinabi ang address ng huling pinuntahan namin ni Logan. Pagkatapos kang magpadala ng pera, ay pwede mo na akong iwan. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Do you really want to get us into trouble? Mabilis niya ang tugon. Baka sa boses niya ang hinis. Kung ginawa ko yun, edi mas lalong iisipin ni Lolo na hindi okay ang relasyon natin. Marahas siyang bumuga ng hangin sa bailing. Please, mag-isip ka naman, Christine. Frustrated niya ang dagdag. Napayuko na lang ako dahil tama ang sinabi niya. Sorry, ayoko lang kasing maabala ka. Pagtatapad ko sa kanya. Nakakaya kasi na inistorbo ko siya sa trabaho niya. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ng isang CEO, kaya nagigilty ako na sinasayang niya ang oras niya sa akin. Hindi ka nga nakakaabala. I had my schedule clear this morning, so lahat ng oras ko sa buong umaga ay sa'yo. May nahon yung sabi. Wala namang espesyal sa sinabi niya pero bigla nalang pumitik ang puso ko. At may kung anong nakakakiliting sensasyon ang namuo sa tiyan ko. Bahagyaring nag-init ang aking magkabilang pisngi. Oh, okay. Tipid kong sagot bago mas yumuko para itago ang pagsilay ng ngiti sa mga labi ko. Ano palang gagawin natin pagkatapos kong magpadala ng pera? Anything. Tipid niyang sagot. Just tell me what you wanna do and we'll do it. This day is for you. Casual niyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. I want you to be more comfortable with me. So I'll probably do more of this at nang hindi na magduda si Lolo sa relasyon natin. Okay po. Tugon ko na lang sa kanya habang pilit tinatago ang ngiti sa aking mga labi. Tapos na? Tanong niya sa akin nang makapasok ako sa loob ng sasakyan. Hawak-hawak ko ang resibo ng ipinadala kong pera sa bahay. How much did you send? Panguusisa niya. 10,000? Sagot ko at inayos ang pagkakaupo. Yun lang? You could have sent them more. Anya na mabilis ko namang inilingan. Hindi pwede. Kapag ginawa ko yun, magtataka sila mama. Paliwanag ko sa kanya. Sigurado akong mapapaisip sila sa trabaho ko. I see. Marahan siyang tumango bago na pangisi. Clever. You're smarter than I thought. Anya na hindi ko alam kung tatanggapin ko ba bilang compliment o insulto. So, where do you want to go? Just drive me around. Gusto ko makabisadong pasikot-sikot dito para hindi na ako makaabala next time. Sagot ko sa kanya at matamis na ngumiti. Okay. Anya at nagsimula ng mag-drive. At habang nililibot namin ang lugar ay may nakita akong isang park. Wait. Bulalas kasabay mahinang hampas sa bintana. Pwede ba tayong pumunta ron? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Saan? Kunot noong tanong niya. Sa park.
Itinuro ko ang lugar mula sa bintana. May nakita kasi ako nagbebenta ng sorbetes. Miss na miss ko na ang lasa nun dahil medyo matagal na rin simula nung huling makatikim ako. Really? Right now? Ang init oh. Angal niya. Kahit dito ka na lang sa loob. Ako na lang ang lalabas. May bibilhin lang ako. Giit ko. Just tell me kung anong gusto mong bilhin. And I'll have it delivered. Anya na agad kong inilingan. Hindi mo to ma-order online. Sa personal lang to mabibili. Paliwanag ko sa kanya. Tumitik siya sa akin at ilang sandali lang ay napabuga na lang siya ng hangin sa baytango. Okay. After all, this is your day. Anya at pinuntahan na ang parke. Pagkahinto niya ng sasakyan ay agad akong bumaba at dali-daling lumapit sa sorbetero. Manong, anong flavors mo meron kayo? Kay laki ng ngisi ko. Para akong bata na sabik makatikim ng ice cream. Meron akong mangga, keso at ube. Sagot niya sa akin. Anong sa'yo ganda? Lahat po. Pakihalo na lang po sila sa cup. Nakangiting sagot ko bago nilingon ang kinaroroonan ng sasakyan ni Mr. Moler at nagulat pa ako nang makita ko siyang naglalakad palapit sa akin habang halos magtagpo ang kilay. Dalawa po manong. Ano ba yan at parang excited na excited ka? Tanong niya nang makalapit siya sa akin. Kumapit siya sa balikat ko at bahagyang iniho ang ulo para sumilip sa ginagawa ng sorbetero. Sobrang lapit ang mukha niya sa mukha ko. Nakapag lumingon ako ng dire-diretso ay mahalikan ko ang pisngi niya. At ewan ko ba, bigla na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ice cream ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sagot ko sa kanya. Hindi mo pa na-try no? Hindi. That looks dirt. Bago pa man niya masabing sasabihin niya, ay mabilis ko lang tinakpan ang bibig niya. Tinitikan ko siya sa mga mata niya at inilingan para senyasan siyang huwag nang ituloy ang kung ano mang balak niyang sabihin. Boyfriend mo ganda? Tanong ni Manong sabay sipat ang tingin kay Mr. Moler. Tisoy at pogi ah. Hindi ko siya boyfriend. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang bigla kong akbayan ni Mr. Moler, sabay hila sa akin padikit sa katawan niya. Hindi niya ako boyfriend. Asawa niya ako. Mariin niyang sabi. Eto na naman ang puso kong tila sira na dahil sa bilis ng tibok. Eto na ba yung sa amin? Bayad po. Mabilis kong sabi sabay hablot ng 2 paper cups sa kamay niya at abot ng bayad. Keep the change po. Dagdag ko at mabilis na naglakad papunta sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may sementadong upuan na nakalagay. Siguro dahil sa init ng panahon, kaya mabilis ding nag-init ang magkabilang pisngi ko. Mauubos mo ba lahat yan? Tanong sa akin ni Mr. Moler na agad pa lang sumunod sa akin. Tumabi siya sa akin at kunot noong tumingin sa hawak ko. Do you like it that much na 2 talaga ang binili mo? Umiling ako at saka inabot sa kanya ang isa. This one is for you. Try it. Hindi ba ito marumi? Tanong niya at kitang-kita ko ang pandidiri sa mukha niya. Hindi ba ako mafu-food poison dito? Kung marumi yan, patay na sana ang karamihan sa mga mahihirap, no? Sarkastiko ang sagot ko. Medyo na-offend din ako sa kaartehan niya. Parang ang dating sa akin ay tingin niya sa pagkain ng mga mahihirap ay marumi. Bakit kagalit? Kunot noong tugon niya sabay tanggap nito. Kumain ka na lang kasi. Okay. Gamit ang maliit na kutsara ay kumuha siya ng napakakonting ice cream at tinikman to. Kita ko pa kung paano niya ginalaw-galaw ang bibig niya habang nilalasahan ng ice cream. Ilang sandali pa ay kumuha siya ulit pero mas marami na hanggang sa hindi na siya tumigil kakakain. It's good. Anya bago tumingin sa akin at ngumiti. Bigla akong natigilan nang makita ko ang ngiti niya. Iyon yata ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng ganun. Napaka-natural. Mas lumitaw ang kagupuhan niya. O, di ba? Kaya don't judge the book by its cover. Even the most precious stones are covered in dirt. Sabi ko sa kanya pero hindi na siya nakinig dahil nakatuon na ang atensyon niya sa kinakain niya. Napangiti na lang ako at napailing habang pinagmamasdan siyang kumain na parang bata.
May patangu-tangu pa siya habang nilalasap ang ice cream. Uriel? Tawag ko sa kanya. Wait, bagay ako lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip na inabot ang mukha niya. May ice cream sa gilid ng bibig mo. Sabi ko sabay pahid ng hinlalaki ko sa gilid ng bibig niya. At ewan ko rin kung ano ang pumasok sa isip ko. At dinala ko ang daliri ko sa bibig ko at pinakita ko sa kanya kung paano ko yun isinubo at dilaan. Thank you. Tugon niya bago iniwas ang tingin sa akin. Parang ang init na rito. I think we should get inside the car. Anya at mabilis na tumayo. Pero bago siya makalayo sa akin, ay nakita ko kung paano mamula ang kanyang tenga. Maging ako ay namula rin sa hiya dahil napagtanto ko kung ano ang ginawa ko. Bumuga ako ng hangin bago ako tahimik na sumunod sa kanya. At pagpasok namin sa kotse ay ramdam ko ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Na hindi namin magawang makatingin sa isa't isa. Saan mo na gustong pumunta? Tanong niya sa akin sabay buhay ng makina ng sasakyan. Kahit saan? Sagot ko na lang dahil wala rin akong maisip na lugar. Okay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Kaya agad akong nag-isip ng pwede naming mapag-usapan. At doon ko naalalang may gusto pala akong sabihin sa kanya. At hingin na pabor. Uriel? Tawag ko sa kanya at hinintay ko siyang tumingin sa akin. Nang gawin niya yon ay nagpatuloy na ako. Pwede ba akong umuwi sa amin? I know that's too risky. Mabilis siyang sabi habang nasa daan lang ang tingin. Pwede mo naman sigurong gawa ng paraan, hindi ba? Pwede nating idahilan sa lolo mo na may pupuntahan tayong lugar. Sagot ko. Gustong gusto ko na kasing umuwi. Miss na miss ko na yung pamilya ko. Kahit isang araw lang. Pagpupumilit ko. Tayo? Anya bago tumingin sa akin. You'll take me with you? Anya at baka sa boses niya ang pagtutol. Hindi. Ako lang ang uuwi. Tulungan mo lang akong maghanap ng palusot. In exchange, pagbibigyan kita sa kahit anong gusto mong ipagawa sa akin. Alok ko sa kanya dahil desperado na ako. Kahit ano? Pagkaklaro niya. At nang tumango ako ay sumilay ang mapaglarong ngisi sa mga labi niya. Okay, I'll think of a way. Just promise me you'll keep your word. Promise, kahit ano pa yan. Tumango lang siya at ngumisi. Deal? Hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya, pero wala na akong pakialam. Gustong gusto ko nang umuwi at makasama ang pamilya ko, kaya kahit ano pa man ang hingin niyang kapalit, ay ibibigay ko tuparin lang niya ang kahilingan ko.